Hoy! Halika kayo dito mga tropa. Alala nyo na nakaraan. Nag-post ako. Ano yung pinost ko? Ano, naghahanap ka ng ulam. Hindi yun, hindi yun. Crocodile? Hindi yun. Iba, ano pinost ko? Buying magic card. Hindi, iba yun, sir. Iba yun. Nag-post ako na naghahanap ako ng kakainan sa Bacolod. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Magbabacolod tayo, pare. Oo, ayan na yung mga ticket nyo. Oh, ayan na. Kunin ka na. Dalawa ticket ko? Hindi, ganun talaga. Di ba? Teka kayo na? Oo, ngayon na. Andiyan na yung pane. Tara na. Ngayon na, halika na. Day trip lang to. Tara na, huwag na kayo maarte. Huwag na kayo magdala ng kahit ano. Saglit lang. Ayaw nyo. Uy, sir, sarap na yan ah. Sir, di ba tayo maalis? Hindi, kasi puputok to sa taas. Ah, yung siopaw? Hindi, yung sauce. Ah, sus. Kawawa naman. Mga ilang pagat yan mo? Ito, kasama papel, hindi. Kasama? Dalawa. Para sa maayos na pagbaba mula eroplano, manatili lamang sa inyong mga upuan para sa inyong maayos na paglabas. Kasalukuyan na tayo nandito sa Bacolod, pare. Medyo... Nauuhaw ka? Ako rin, nauuhaw ako eh. Parang gusto ko ng bangisang citrus. Ay, siyempre. Sakto! Ito na pala. May bayad ba yan? Wala po, libre lang po. Sinasabi ko. Follow lang po kayo sa Facebook page po namin. 5 taon na ako nakapollow sa page nyo. Kaya naman Ninong Ride, since nakapollow na kayo, magpapafill up na lang po kami ng name nyo po, phone number, may free payong na din po kayo. Libreng payong. Ito. Akin na ba to? Ayos po. Ito kasama to? Ay, hindi. Okay. Bangis ng citrus sa umaga. Pare. Pag-iinumin mo na yan. Kasi makukuha mo yung bangis ng citrus. Sir, Bakit? medyo nakakahiya. Ano? Ang daming tao, Hindi sir. pwedeng nahihiya ka. Ang daming tao. Tinan mo si ma'am. Binibidyohan pa tayo. Yung saktong lakas lang. Time check tayo. 5:20 a.m. Nakarating kami dito sa Bacolod. Papahinga lang kami ng konti sa hotel. Tapos simulan na natin yung food trip. Medyo kayanin natin yung ikot. Kasi ano to pre, makapal mukha natin, day trip to eh. Natin? Oo, hindi. Day trip kasi ito. Natin, makapal mukha natin, day trip to. Sino nagbabacolod day trip? Tayo lang pare. So tara na. Ano gagawin mo? Magbibip. Bakit? Ano? Okay. So, ngayon, on the way kami papunta sa hotel. Tapos, eto, sila Alvin na yung pinapili ko. Kasi ang daming comment pre. Realistically, hindi naman namin mapupuntahan lahat yon, diba? So, eto yung mga napili nila Alvin. Scarborough, Sugba-Sugba, Lions Park, Donald's Lechon, Minervas, tsaka Tiumay. Ngayon, ang gusto ko kasi dito sa trip na to, ako ay tulad nga ng ginagawa bago magpasukan, ma-supplies, pare. Hindi ko rin talaga masyadong alam yung mga pagkapagkain dito, which is good, 'di ba? Para supplies nga, 'di ba? So, pahinga lang kami ng konti kasi maaga-aga pa, baka mamaya pumunta kami dun sa restaurant. Tadyakan kami kasi ang aga-aga, 'di ba? Siguro tulog lang ng konti, tapos siguro exercise, yan. Tapos morning affirmations, tapos pakpak na. Pakpak kasi kakain tayo ng inasal pa. Tikman ng adventure. Parang ikaw yun Parang ako yun Umabot dito. Kalain mo yun. Parang medyo gwapo ako pag nandito sa Bacolod, no? Pakpak! Bakit mo ginugulo yung tulog ko? Nagpapahinga ako. Kita mo nagpapahinga ako. Ay, maraming salamat. Kailangan ko sabihin yung hindi ko masabi sa airport kanina. Pakisasino sa kailangan! Ang una namin pupuntahan ay Lions Park. Bacolod's best since 1981, pare. And medyo under construction siya ngayon. Pero okay lang yan, hindi naman nakaka-apekto sa lasa ng pagkain. So tara na, order na tayo, pare. Ito ang ating agahan. Hello po. Pagpasok ko dito sa area ng Lions Park, nung gumilid na kami, amoy mo agad yung uling. Sir, masyado kang sumisinghot, sir. Magkatabi na nga tayo sa kama kanina eh. Kakaiba to, ngayon ko lang nakita itong item na to Pecho pack. Uy! Basically, ang orderin natin dito, pre, syempre, manok ang orderin natin dito. Tapos, kung may gusto kayo order na iba, bahala na kayo. Pero ang pinuntan talaga natin dito ay yung inasal talaga, pare. So, sir, bigay mo sa amin lahat to. Uy. Ganito orderan. Tapos eto.
Inumin? Siyempre. Ay, tinatanong pa ba yan? Ayan, nakalagay na, oh. Sir, bigyan mo kami ng tigi-isang Mountain Dew. Yung malamig. Natatakot ka ba? Oh, hindi ko siya tinatakot. Yan. Una sa lahat, pagpasok dito, yung amoy agad. Amoy na amoy talaga siya agad. Tapos kung mapapansin nyo, yung manok nila, native, pre. Oo. Ano to, pre? Ito yung hindi mo makukuhang amoy sa, ano to? Gas grill. Uy, ito pa. Ito ang batikolon. Chicken skin! Inihaw na chicken skin, inasal na chicken skin, pre. Ito yung akin. So, hindi ako sanay sa gantong itsura ng manok. Teka lang, meron pa. Ay, sorry. Ay, hindi pa pala. Ay, ito ate yung pechopak. Bakit magkaibang manok to, sir? Native, ito isa yung 45 days. Ah, okay. Unahin na natin to. Kasi feeling ko ito yung pinakamalapit siguro sa mga natikman ko na. Ang unang kagat ng pagkain dito sa Bacolod, pare. The perfect bite. Wala. Sir, alam mo yung uling nila dito? Hindi uling na galing sa arson. Kasi yung mga uling natin sa bahay, may pintura, may pako, di ba? Ito, iba yung amayin mo. Amayin mo. Iba, di ba? Iba yung kahoy nila. Narinig niyo yung lutong. Hindi ko para tikman yun sa kahit anong inasal na nakainan ko. Tapos, eto pre, hindi siya matamis. If I'm not mistaken, kailangan natin i-confirm tong bagay na to. Ang salitang inasal, ang ibig sabihin ata niyan ay to grill. So, hindi siya isang particular na recipe, rather method siya. Ngayon, kahit nakabukas siyang ganyan, ang risk kasi dyan ay hindi siya maging juicy. Kasi binukan mo na, pero hindi, par, juicy siya. Yung lasa niya, tagos hanggang loob, par. No joke masarap siya, oh. Sir, ang dami-dami mo kinainan yung binigay mo sa akin. Yung native, pare. Sa atin, pre, pag sinabi native, matigas di ba? Eto, ewan ko, malalaman natin yan. Pero di hamak na malasa naman din talaga. The perfect bite? Definitely mas matigas na ng konti. Pero, hindi yung tulad ng tigas sa inaasahan natin. Uy, may Betamax! Okay. Sige. Jerome, gawan mo naman ako ng sausawan. Yan yung, kita mo yung luya. May luya, may sile. Pengi akong pechopak. Amoy mo rin talaga, di ba? Yung palat nila, nasa likod. Kasi nga, binuke, di ba? Pero ganun din yung ginawa dito. Ay po! Matapang yung sile? Testingin ko yan. Je, para lang safe, saliran mo na nga ako ng Mountain Dew. Okay, teka lang. Gusto kong matesting yung chicken oil muna nila. Tignan mo yung chicken oil nila, pre, kala mo toyo, sobrang dilim. Meron silang kanin binigay, may nakahalo ng chicken oil eh. Pero gusto kong makita nyo to. Iyon. Tapos eto amoy mo yung chicken oil nila. Etong chicken oil, and gumagawa naman tayong chicken oil sa bahay. Ang kakaiba sa chicken oil nito, amoy inihaw. Sir, paano nyo ginagawa tong chicken oil na to? Bakit siya amoy ihaw? Balat ng manok, ihaw na. Ayun, mga balat ng manok na ihaw na, tapos saka pa niluluto. Legit pre lasa mo yung ano talaga, ihaw talaga. Try ko muna. Kanin na may chicken oil, tapos toyo mansi na may konting sili. Malayo ang lasa ng chicken oil na natitikman natin sa Maynila. Sinasabi ko to bilang dati nagtitinda ng chicken oil. Etong pechopak na to, pre, ang pinakagusto kong parte ng manok ay hita. Kasi ang hita ay mahirap sumablay. Kapag sa restaurant na alam ko mahusay magluto, si Chong in-order ko talaga. Mahusay sila magluto dito. Syempre, since 1981? Tama, di ba, pre? Birth year mo. Sir, 1989 ako, sir! Pre, hindi overcook yung pizza nila. Tapos juicy pa rin. Sile, try natin kung maanghanga. Tanggalin ko ta. Lagay mo yung the perfect bite. Hindi ka pagpapawisan sa'yo. Maanghang siya kung sa maanghang. May lasa siya. Masarap yung lasa niya. Hindi siya anghang lang, di ba? Cut, huwag niyo mapakita ito Pre, yung mga isol nila dito, pang twerk. Ang lalaki, Pero kasi, ang puwet na alam natin, eto lang. Puwet nila dito, kasama yung pinaka-thigh. The perfect bite, pare. Lasa siyang thigh. Timpla niya, same lang din naman talaga. Pero ano to, para sa akin, mas masarap to sa kanin, mas fatty kasi. Yung pechopak, mas ano siya, pampapak. Pero syempre yung ulamin mo pa rin yan. Medyo pa. Kasi pampapak. Tama ka. Tignan mo yung puwet ko, Bin. Anong tawag niyo dito? Tinae. Hindi kami nag-invento na tawag nila dito ay tinae. Kung makikita mo, gupit siya sa gitna tapos kinayod. So wala tong custard sa loob na yung iba hinahanap yun. Mo. Buong buhay ko kumakain ako ng isaw. Kasi kami ngayon nagtitinda ng manok sa palengke. Pero eto, ang linis. Kinalakahan ko na yung custard sa loob Alam mo yun, pwede naman pala mabuhay nang wala yun, di ba? Dito ko excited. Batikolod. Balon-balunan. Ayun, kung papansinin mo, maliit yung balon-balunan nila. Temo Rani, ako mahilig ako sa balon-balunan. Sabi nila, makunat daw. Kasama sa appeal yun Pero ito, tikman natin to.
Lahat po ito ay pare-parehas lang ng timpla. Pare-parehas yung timpla nila. Pero dahil iba't ibang part sila, iba't ibang klase ng karne, iba-iba yung lasa nila. Kaya ako natanong, kasi yung balunan may konting tamis. May natural sweetness apparently ang balon-balunan. Ngayon, ito gusto ko. Yan lang ako nakakita nito. Yan. O soup. Pare. Kahit sa mga ihaw-ihaw sa atin, wala kang mabibili nito, bihira to. Isa lang yan sa manok, oh. 5 agad to, oh. The perfect bite. Parang siyang balon-balunan na less yung kunat. Meron pa ba ako hindi ay, Betamax. Betamax Pro Max, pare. Ngayon, kung titignan mo yung Betamax nila dito, kakaiba siya, tinan mo yun. May wavy pattern, no? Hindi ganyan yung atin eh. Parang hindi siya pinahiran ng matamis. Sa atin kasi ketchup, asukal, toyo yan eh, di ba? Siguro chicken oil yung pinahin nila dyan, tapos inihaw lang. Ba natin? Asa yung suka ko? Or, ito ba yan? Sorry. Na perfect bite. Weirdly enough, Betamax nila dito ay lasang karne. Ha? Ha? Natikman mo na? Lasang karne, par. Ang weird. Di ba, no? Yung Betamax sa atin, walang lasa sa loob. Saka may kunat. Ito malambot eh. Malambot yan. Ang nagpapalasa lang sa Betamax natin ay yung pamahid, taking suka na kailangan mainit, tapos saka mo sasasuka para humigop. Eto pre, di ko alam kung meron ba silang liquid na hinahalo doon sa dugo mixture para magkaroon ng lasang ganto. Inihaw na chicken skin. Ano to? Suka to, no? Sausaw mo na eh. Sausaw ko na, nagtanong pa ako. The perfect bite? Yung chicken skin, kapag sinabi siya yung chicken skin, yag-yag mo balat lang. Pero itong chicken skin na to, tinan mo to, ito, kita siya dito. Meron siyang layer ng laman. Kasi nga nasa bandang thigh part yan. Na binibigyan to ng mas kakaibang texture. Kakaibang texture, tapos hindi puro mantika sa bibig mo. So ngayon, si Ian, mukhang masama na loob sa akin. O, kita mo. Ano? Sir. So, kain muna kami para hindi na ako isumpa ni Ian, di ba? Tapos, syempre, kasama namin ang Mountain Dew. Kapare sa bangis, pare. Jay, salinan mo nga ako. Iyan. Yung sili nila, yung anghang, parang paminta lang. Parang paminta lang. Anong ebidensya? Tinan mo to. Halika dito. Sabi ko na may kakaiba. Pero may tipak ng uling. May nakita ka mang ganyan, tipak ng uling sa atin? Wala. So kapag nag-iihaw po kayo dito, kinakalat na lang yung uling. Sino ba grill man dito? Halika dito. Halika dito. Ano pangalan mo, sir? Samuel Ortigas. Samuel. Kapag nag-iihaw ka ng manok, paano? Kinakalat mo. Tapos, kasi napansin ko, parang, ba't lumalayo ka? Hindi kita susundukin. No. Hindi sobrang sunog, pero tamang-tama yung tusta. Kasi yung alangay lang eh. Alanganin lang yung yung baga. So eto, iniipon nyo lang dyan, tapos kapag may salang, ikakalat nyo. Konti lang sir. Ayun, no? So yung chicken oil nila, tama ho ba? Balat ito ng manok na ihaw na siya, tapos ilalagay nyo dito. Tama? Kaya may lasang ihaw. Tsaka bukod doon, sa uling din nila niluluto, pre. Oo. Pala, ang sarap ng chicken oil nyo. Mas masarap pa sa akin. Sorry, I mean sa chicken oil na ginagawa ko. So ngayon, maglalakad-lakad lang ako ng konti, siguro mga 2 oras. Tapos, tayo sa pangalawang kakainin natin. Dahil ko nakain, par. Unang kain. Ay, gusto mo bang ano? Ano? Mabawasan ka talaga ng ano. Pwesta ka dyan. Sure yan. Tato mo. Sure yun. Oo, Try mo. Sir, kakain uli. So, andito tayo pare sa Donald's Lechon. Woo! Ano kaya titinda nila? Siguro lechon. Tingnan natin sa loob. Playlist to playlist. Ay, pa to. Sample nga, sample. Sample pa to. Now, kakainin natin dito ay adobong donol. Si donol. Ano pa bang masarap kainin pagkatapos ng kinasal? Siyempre, lechon, pare. So, meron sila ditong lechon. Dinuguan gusto mo? Ano pa gusto mo? Chicharon bulaklak. Share pa. O sige, lechon bulaklak. Saka yun. Lechon sisig. Tapos syempre, bigyan mo ko ng kaparis ng bangis, Mountain Dew. Tapos, bago tayo umorder, gusto ko lang i-discuss. Malapit-lapit na pala ang Mascara Festival. May mga promotional materials sa sila, may mga poster, may mga sa hotel nagpi-play yung video, alam mo yun. Kung pwede lang akong pumunta on the day mismo, sadyang medyo tight lang talaga kaya ito yung free time ko kaya pinuntahan pumunta na kami dito pero dapat pinupuntahan niyo yung mga ganyang festival, 'di ba? Tapos kung nandito kayo, may experience yung culture nila, experience na rin yung pagkain, 'di ba? Ganoon naman. Oo, support local, pare. So, ayun, order na tayo, pre. Chicharong bulaklak. Native yan.
Native chicharong bulaklak. Alam nyo ba na in recent years, no, nagkaroon na ng influx ng frozen chicharong bulaklak mula sa ibang bansa papunta dito. Minsan, yung mga nakakain natin sa restaurant, at least sa Maynila, hindi ko na alam kung ano ba siya. Pero eto, sinabi sa atin na eto daw ay native, pare. Tignan mo, may suka nila. Malapot. Oh, malapot siya. So maraming giling na ano to. Siguro sibuyas bawang. Oh, natin alam. Pag tinignan mo yung chicharong bulaklak niya, medyo nag-render na yung pinakagitna niya. Usually kasi mataba yan eh. Na yung singhal mo, naririnig ko, ha? Pero eto, rendered siyang mabuti. Oh, natin siya. Ang the perfect bite. Wala pa yung mga Ay, iba. Alam mo, I pride myself sa pamamaraan ko kung paano mag-describe ng pagkain. Pero medyo hirap ako dito. Paano ko siya i-describe? Siguro kailangan ko humingi ng tulong mo, Alvin. may dumadating. Teka lang. Ay, dinuguan! Di ba may iba? Ay, eto na. Pakiabot yan. Ay, ang kapari sa bangis, pare. Mountain Dew. Classic, oh. Tignan mo, kakaiba to, ha? Kakaiba yan, ha? Mainit Sige po, di pa ako napapasok. Unahin na natin tong sisig na to, Habang kinukuha ko tong sisig na to, iniisip ko pa rin kung paano ko i-describe yung chicharong bulaklak. Chicken skin na... Medyo, yun, Diba? actually tama ka. May pagka chicken skin siya. Iba yung chicharong bulaklak na yan. So, etong sisig na to ay gawa, syempre, sa lechon. Saan pa ba, di ba? Yan ang the perfect bite, pare. Alam mo yung bilang kusinero kasi dati, pag may event sa hotel o sa resto, inuutusan kami mag-chop ng lechon. Pinapadala yung lechon sa kusina, tapos sinachop namin yan. Ang pinaka-paborito kong parte ng lechon, yung sa liempo, o sige, ako na yung baboy, ha? Sa liempo, kung nasan yung bukasan. Dito sa part na to, kung nasan mismo yung hiwa, banda dito, basang-basa yun, nahibla-hibla. Yung banda dito, kasi yun yung daanan ng liquid kapag kumakatas na yung baboy. So, lagi siyang basa. Tapos mahaba siya, hibla-hibla siya. Nakuha dito yon. Pero, merong mga chunks ng taba. So, hindi mo pwedeng hanapin dito yung... Natatawa ka, Jake. Pag na-open pa naman ako, naiiyak ako. Kasi 35 ka na. 32. Uy, 36. Si Alvin ang sisig connoisseur dito sa team namin. Tingnan mo, may konting tamis. Konti. Tapos may anghang siya. Hindi ko mawari kung ano yung timple. Hindi man ito lasa ng traditional na sisig. May sarili siyang, na-achieve niya yung balance sa sarili niya. May pagka-bopis, tama ka. Nagluto ko ng bopis na nakaraan, may konting tamis. Iyan ang sinasabi ko, that's what I'm talking about. Katapos uminom, ano sabihin? Daming kumakain. Bakit? Pakisa citrus ang kailangan! Masarap siya. Tama ka nga, Jay. Ang galing mo doon. Meron siyang bopis vibes, di ba? Doon tayo sa Filipino chocolate stew. Pare. Dinuguan. Lechonan, laging may dinuguan. Kasi ang buong baboy may laman loob. Marami yung chunks ng dugo niya. Pero at the same time, malapot din siya. The perfect vibe. Alam mo, may kakaiba sa mga suka nila dito, pre. Aaminin ko, ako bilang kusinero sa Malabon, ang sukang ginagamit ko talaga na panluto ay yung commercial na suka na. Pero ang ginagamit namin sa sausawan, si Papa may dinadala yan sa bahay. Yung maruming suka kung tawagin natin. Hindi ko alam kung paumbong yun. Oo, may ano yun sediment sa ilalim yun Pero ang kakaiba dito sa dinuguan na to, par, no joke ramdam mo yung asim, pero walang guhit sa ilong. Sinigang na lechon. Etong mga buto-buto nila ng lechon na to, nakakulo. Kasi sa restaurant kami, hindi pwede yung luto na isang dish sasandukin mo. Components yan Eto, baka home style to. Nakaluto na talaga, may base talaga, di ba? The perfect sip, par. Kailangan titingin ka. Kailangan. Walang ka-pretense, pero like, para siya sinigang na sinalok para sa'yo ng lola mong mahal na mahal ka. Iba yung sinalok ng lola mong bad trip sa'yo Ito, lola mong mahal na mahal ka. Walang ka-arte-arte, pre. The perfect bite, para yan, may karne dyan. Pre, ang sarap. Lagi namin ginagamit tong descriptor na to dito sa channel to, pero ang honest ng lasa niya. Sarap nito, pre. Lasang-lasa mo yung lechon sa bawat higop. Putek. Na-speechless ako. Gigil na gigil yung dalawa sa lechon, so pinalitan ko muna. Si Andre. Amity, sa palengke ng bayan, every Thursday tsaka Sunday may lechon doon. Sunday. Hindi mo alam yung sa Thursday ba yun o Wednesday? May isa sa weekday yun Wala na. Hindi. Ngayon wala na. Every Sunday na lang. Sunday. Dati kasi, pag umiinom kami, tapos alanganing araw, pagkatapos tayo mag-inuman, madaling araw, doon kami kakain sa lechonan. Tapos sa lechonan doon, pre, tinitipid kami sa balat. Gets ko naman, lahat ng tao gusto ng balat. Kabaliktaran na nangyari dito, parte na mo naman yan. Hindi tinipid, di ba? Puro balat. Hindi man puro. Siyempre, andyan pa rin sa ilalim yan. Ngayon, tinan natin to Ang kapal ng balat. Sobra. Oo. Sir, eto, hindi ako. Bossing, anong sausawan nyo dito?
Suka. Hindi kayo nagle-lechon sauce dito. Meron din. Uy, the perfect bite. Bakit nyo po ako binibidyoan habang sumusubo po ako ng baboy? The perfect bite, pare. Ang lutong! Merong mga lechon ako natitikman, lalo sa mga buffet, sa mga kasal, mga binyagan. Lechon na, ang lutong ng balat, pero may lasang sunog na nakatikim ka na lang. May ganun may ganun minsan. Eto pare, wala. Try natin tong sarili nilang gawang sarsa. Uy, the perfect bite, pare. Ang lupit mo, sir, ha? Manamis na miss, maasim-asim, at napakasarap. Ang balat sa lechon, hindi masyado marami yan. Yung nag-aagawan niya. Ang marami is yung laman. The perfect bite. Okay, sir. Ganda ng pagkakaluto. Alam niyo yung pamisa-misa, merong lechon na parang pinakulo ang baboy lang. May ganun Hindi siya ganito. Napakasarap nito, malinamnam. Ang pinaka naka-forward na lasa dito is yung lasa ng baboy. At alam naman natin na ang baboy ay masarap. Ano gusto mo? Balat o laman? Balat. Hindi, laman muna tayo, ha? Suka o sarsa? Sausaw ko na eh. Sausaw ko na. Sarap. Oh, ngayon. Ay naman, sisip-sip mo. Oo nga. Pengi ako. Dito sa balat, Midi, anong gusto mong sausawan? Suka o sarsa? Suka. Parang okay to sa sarsa. Sarap. Oh, parang kang kumakain ng cropek na baboy. Ikaw, karne o balat? Taba. Laman na may taba. Kaya mo yan. Hirap sa'yo, kanakanan ka na, di ba sinusubukan eh. Oh, kita mo. Ganyan kasarap dito, pre. Kapare sa bangis, pare. Oh, paano ba? Kakain muna kami uli. Hindi, tsaka kakanta daw si Alvin. Kakanta si Alvin. Oo. And now... Ilang kilo yun sir? 650 grams. Sige, oo. Wala pa pala. Okay na, sir. Baka masira ko yung chop na lechon. Okay na. Tara na, doon tayo sa next. Pagkatapos naming kumain ng manok, napakasarap. Kumain ng lechon, napakasarap. Ngayon, may isa pang kulang. Seafood. Hello po. May mga halo-halo sila seafood dito. Puset, lumot, hipon, pampano, alimasag, scallop, sakto. O yan, puro karne tayo eh. Seafood naman tayo. Diba? Seafood, di ba? Gusto ko ng buttered chicken. Pakilala mo naman yung mga kasama mo ngayon. Si George tsaka si Ian. Mga takaw tingin yan mga yan eh. Takaw tingin yan eh. Sabi, medyo busog na kami. Hindi pwede. Kasi o-order tayo. Sir, bigyan mo nga ako ng salted egg camaron. Crispy shrimp in kangkong. Nakita ko ang gaganda ng hipon dun eh, no? Buttered garlic shrimp. Sizzling blue marlin, bigyan mo ako. Chili garlic crab, bigyan mo ako yan. Mountain Dew, bigyan mo ako. Mountain Dew. Naalala mo, binong kumain tayo with Arthur Neri? Oo. Kasama ka nun, di ba? Sa CDO. Sa mga provinces, mga restaurant doon, hindi puro chain. I mean, hindi ko alam kung may branch na to, Scarborough na to. Hindi naman siguro sobrang dami. So meron pang para family restaurant vibe. May ganun pang Feeling ko lang. Hindi masyadong paulit-ulit yung mga kinakainan nyo. I don't know, hindi ako nakatira dito. Pero sinabi ko rin kay Alvin kanina na parang sarap tumira dito. Hindi masyadong traffic, maluwag yung mga kalsada. Alam mo yun? Bakit? Ako nakapagpaalam na dito na tayo. Ay, hindi. Hindi ka naman nahanapin ni Maylin eh. Iyan. Mountain Dew muna, pare. Uy, sakto pa yung Uy! pagkain, no? Ano po ito? Sinigang na isda. Uy, chili crab. Ito, ano to? Kangkong, sir. Crispy. So, okay. Crispy shrimp na merong kangkong chips. Kangkong tempura, parang gano'n, no? Kinilaw. Salted egg tsaka mayonnaise yung kinilaw, no? Salted egg shrimp. Yan, ilayo nyo kay Ian yan. Ay, sorry. Bago tayo kumain, Mountain Dew muna. Cheers. Yan, cheers. Ay, kami lang. Akin na nga. Cheers, pare. Yan. Pagkatapos sa minam, ha? 1, 2, 3. Bangis na citrus ang kailangan! Ito daw ay may salted egg at mayonnaise. Pagdikitan natin ang mga seafoods natin. Uy! The perfect bite, pare. Nabigyan siya ng kakaibang texture kasi may gaspang. Ang kilaw na ganito, gusto ko siya malamig. Pero ang gusto ko rin sa kanya, luto yung labas, hilaw yung loob. Kuha, pre. Ang sarap nito. Wasay-wasay. Ito daw ay shell na malaki. Meron pa! Baboy sa dagat, sir. Baboy sa dagat. Habang bata pa. Pagdikitin natin yung mga shell natin, the perfect bite, pare.
Barbecue na isda. Manamis-namis siya ng konti, pero ramdam mo yung tusta niya. Alam mo, napansin ko dito, magaling sila sa larangan ng kaulingan. Alam mo yun? Heat control ng uling, ihaw. Dito daw tayo, next sa baboy ng dagat, sabi ni Sir. Blue Marlin daw, no? Blue Marlin. The perfect bite. Go! Uy, grabe ang ganda ng texture Yung structural integrity. Sir. Ngayon, eto daw, ay sizzling baboy ng dagat. The perfect bite. Diba? Ang sarap. Mahilig ako sa matamis, alam niyo naman yan. Lalo sa mga matatamis na mga ihaw-ihaw. Ito may tamis. Kapari sa bangis talaga Mountain Dew, pare. Ito kanina pa ako tinitingnan ito eh. Ano daw to? Sinigang? O lapu-lapu? Ang puti nung sabaw. Okay. Sabay-sabay tayo. The perfect sip, pare. Alam mo yung dish na to? Ano siya? Honest. Tingnan mo to. Oh. Sir, sa malulutong lang yun. Nagko-compliment yung isda sa sabaw. Parang boy pa yung isda, tapos lumalangoy siya. Parang sinasabi niya, kainin mo ko, kainin mo. Galing ko ha. Etong mga gantong dishes, napaka-start nito. Pero delikado to pag kino-combine sa ibang medyo rich na putahe. Kasi nare-reset niya yung panlasa mo. Masyado ka naparaming baboy. Higop ka ng sabaw na to, seafood, fresh, maasim. Mapapakain ka uli eh. Ang adobong puset ay mahirap lutuin yan kung ikaw ay baguhan. Kasi una yung asim. Paano mo maluluto ng mabuti yung suka. Pangalawa, yung puset. Kailangan honest, guys. Sasampilungin. May chance ang ma-overcook ang pusit eh. Dali-dali ma-overcook niyan, di ba? Uy, pag dikitan natin ang mga pusit natin. Ang laki ng pusit mo The perfect bite, pare. Yan ang una kong hinahanap. Ang bilis naman. Hindi, ang lambot kasi pare. Hindi ako masyadong magaling magluto ng adobong puset. Hindi pa ako nakapagluto ng adobong puset na ganito kasarap buong buhay ko kahit pa pusit na niluto ko ay yung buhay pa kanina umaga. So hindi lang siya sa quality ng produce pati sa skill din ng mga kusinero. Isa to sa mga masasarap na adobong puset na nakain ko. Alam mo, may mga tao na ayaw umorder ng mga putahe na pangkaraniwan sa bahay. Lutong bahay. Ayaw akong umorder ng adobo, ayaw akong umorder ng sinigang, o ayaw akong umorder ng ganyan kasi kaya ko lutuin sa bahay yan. Pero Pero ako, o-ordering ko to. yun ang kayong sasabihin ko. Ikaw na. Ikaw na mag-vlog. Kasi aminin ko, ito aminin ko sa inyo. Kasi yung mga ganyan simpleng putahe, alam nila na simpleng putahe yan. At hindi sila mag-serve ng pangkarniwala dyan. May gagawin silang kakaibang technique dyan. At dito, pre, kitang-kita yung expertise nila. Salted egg shrimp, pare. Ay, cute! Pwede to. Ang galing. Hindi siya dinaya, kita mo Hindi tinanggal yung mga... Kasi ito nagsasabi na totoong hipon talaga. Ito dito nabili lang sa supermarket tapos nilagyan ng coating, di ba? Napaka-honest. Nakakakuha pinig ko na sa inyo. Hindi pa ako nakaluto ng ganito kaganda. Pwede ako. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ngayon lang kami makakatikim ng ganito. Pwede ako naman. Sige, ano pa Pwede ako naman. Tikman na muna natin. Sausaw natin sa suka. Gusto mo magsuka? Okay. Kasi ako gusto ko matikman muna yung normal na. The perfect bite, pare. Pagdikitan natin yung mga hipon natin. Ooh. Ako naalala ko lang dati. Yung Tito Maning. Kung naalala mo si Tito Maning? Yun. Ako rin, naalala ko yung nagluto si Papa. Ganito. Ito naman tayo, pre. Ito yung crispy shrimp na may crispy kangkong din. Tapos tingnan mo tong sauce nila. Napaka-nostalgic. Kulay 90s, pare. Ketchup mayo ata to. Tikman natin. Pagdikitan natin yung mga hipon natin. The perfect bite, pare. Yan ang OG. Napakaganda nung ginawa nila. Kasi yung kangkong na gumawa na tayo sa vlog niyan di ba? Yung kangkong chips na yan. Ang lutong. Napalutong niya lalo yung puset. Sorry, hipon. Hipon pala. Ito, typical lang din naman siya. Never ko pang ginawa yung technique never ko pa nakita sa iba yan, di ba? Magandang bagay yan. Garlic butter shrimp. Etong putahe na to, hindi to mawawala sa kahit anong restaurant na may hipon. Kasi napakadali at napakasarap, di ba? Alala ko sa resto nila dati. Mayroon silang ganyan. Di ba may ganyan kayo sa resto nyo? Kakainin ko pati balat niyan. Lahat na ng kombinasyon ng hipon, butter, tsaka garlic, nagawa na ata sa mundo. Ang hindi pa ata nagagawa dyan, nilagyan ng graba. Sa mga gantong putahe kasi, pre, yung freshness talaga magdadala. Kapag hindi maganda yung quality ng hipon mo, baliwala lahat, di ba? Ang ating, chili crab. Chili crab. Yun. Sir, may the perfect bite tayo, sir. Chili crab nga pala to. Sorry, hindi ko alam. Diba? Buong buo. Ay, bano. Ano yan? Dito naruan ang tatay. Taba. Kami na lang muna ni Ian titim kasi si George makakaubos na ng 1 litro Mountain Dew kasi maanghang pala.
The perfect bite. Pagkakain kayo ng crab talaga sa labas, kailangan handa kayo magkamay. Kapag yan nakaya mo yung shell, abay sali ka sa talentadong Pinoy pare. Gusto kong makita yun. Pero yun nga, mga inaanak, kung na kayo, Kung nagustuhan nyo tong video na wala pa. Kung seafood naman na gusto nyo, dito sa Scarborough, pare. Kanina pinagtawaran ako ni Alvin. Pakita mo nga yun, nung sinabi ko Scarborough Shoal. Ayun, nakalagay Scarborough Shoal, di ba? So, dyan daw galing lahat ng seafood nila. Hindi, baka kwento lang ni Kuya yun. Kakain na kami, kasi, pre, aminin ko sa lahat ng tao nandito, pati mga nasa kabilang table, yung tikim sa ganto, hindi siya masayang eating experience. Hindi kayo nakakapagkwentuhan. Kasi pag ako kumakain, hanggang tenga may kanin eh. Diba? So ngayon, kakain muna ako, ilalabas ko muna yung tunay kong kulay. Tapos, tayo sa next natin, di ba? Actually, etong next natin ay napakalapit lang. Parang wala pang 5 minutong pagmamaneho. Wala, segundo nga lang. Segundo lang, di ba? Ayan, pakita mo. Yan yung sinasabi ni Crash Bandicoot kapag nakukuha niya yung sugba-sugba. Di ba? Ayan yun, So, sugba-sugba, inasal, and seafood. Oo. Tingnan natin kung ano meron dito. So, eto pre, Mascara 2025. Tikman ng Adventure. So, Mascara Festival. Malaking malaking involvement ng Mountain Dew doon, di ba? Ewan ko kung kita mo, pero yung mga banderitas, Mountain Dew yan. Tara, nakain na tayo ulit. Ha? Okay. Yan ang sinasabi ko. Gusto ko, service staff na i-assign sa ating gwapo. Yun! Pakita mo. Hindi ikaw! Hindi ikaw! Hindi ikaw. Ano pangalan mo, sir? Marlon. May asawa ka na, Marlon? Wala! Sinabi. Dapat mo ulit. Yeah. Ilan taon ka na ba, sir? Mga 27, hindi pa siya masyadong sure. Kasi ako, kapag nakita ko ng gwapo, nagtitiwala agad ako. Yun! Agad-agad. Kaya pala 100%. laki ng tiwala mo kay Kuya Alvin. Ay, Tapos sa akin, wala kang tiwala kahit isang beses man lang. pang ilang restaurant na natin to? Pang-apat. Apat. Pagod na ako umorder. Marlon, ibigay mo sa amin ng pinakamasasarap. Mga inaanak, baka trip nyo si Marlon. Ay, nga pala, huwag mo kakalimutan, pengi kami lahat ng Mountain Dew. Eto na. Ay, sorry. Okay. Okay. Ay, tara pala si Marlon. Tara na. Ilabag mo na dito yan, Marlon. Hindi ikaw. Uy. Ano yan? Ano yan? Lapu-lapu. Ito, lapu-lapu ka. Una-unahang lapu-lapong pula. Sapsuwi. Uy, ayan na nga. Eto na. Tama. Big scallops. Uy. Crispy pata. Ayan. Yan ang seafood talaga. Steam pampano. Ayan. Ito kasi, steam pampano. Si Alvin, steam pampanot. Ay, eto gusto ko to. Nakakagulat naman. Hindi, yan. Kasi, eto. Ayun yung tabala. Tabala. Hindi kasi ako, yung street na kinalakhan namin ni Rani, ang pangalan ay Oysterville. Talabahan. Literal, ang kinatatayuan ng bahay namin dati ng bata ako, ang puntasyon na ay puro talaba. Kasi tambakan ng ng shells talaga, di ba? Garlic fried bangus. Okay. Pomelo shrimp salad. Seafood salpikaw. Bakit walang baka? Seafood nga eh. Bakit kaw? Eto Bino, etong kansi, kasi nakausap ko si Chef JP tungkol dito. Etong kansi, pangalawang putahe talaga to. Kasi kapag binaligtad mo, sikan siya. Akala ko sinasabi ni Garcina. Alin? You can see me! Tikman na natin ang mga ere. Maasim to eh. Pero ang paasim nila dito ay not two, but one, pare. Okay. Oo, naalala ko na. Ginawa namin dating kansi kay Rance Kyle and Niana. Nilagyan natin ng langka. Kasi, sir, traditionally, ang kansi ba ay may langka? Wala. Well, may mga tinanong kasi ako. Iba naman daw may langka iba. Pero ang hindi mawawala doon ay baka at saka batuan. Tama ba yun? Tsaka atsuete, no? The perfect sip, pare. Alam mo, I mean, hindi naman sa to be honest naalala ko yung sa resto na nagluluto ako ng kansi doon. Wala kaming kansi doon, sir. Etong kansi na to, sobrang mas angat yung lasa ng baka. Ang strong nung lasa ng baka. Ang rich siya. Nandun yung asim niya, pero yung asim ay sikan lang. Mula doon sa lasa ng Panalo tong kansi. And sa totoo lang, isa rin naman talaga to sa mga dapat kainin dito. Yan. Next dish tayo, kailangan natin ng palate cleanser. Ang aking kapare sa bangis, Mountain Dew, pare. Eto, let's get this out of the way. Ito yung pagka hindi kayo magkasundo. O, tabala na lang.
Ang linis ng talaban nila dito, no? Sa atin kasi kalahati putik. Yung talaban nila, typical, meaning walang kalansa-lansa, malinis. Dahil nagtalaba tayo, dito na tayo sa kapatid niya. Oo, scallops. Pagdikitan natin ang mga scallops natin. wala, inuna. Oo, yung... Uy, there is a sweetness. Oh yeah, akala ko, in-expect ko dito parang ano lang, keso lang. May tamis siya. Oh yeah, so yung may garlic sa... ano siya, I mean, compliments Ito ay in-steam lang. Tikman muna natin yung sabaw. Light soy, tubig, tapos konting pampalasa. And pabor ako doon kasi ang gusto kong malasahan sa pampano, chocolate. Hindi, syempre yung pampano, di ba? Oo. Hindi, tsaka hindi na tayo magugulat dyan. Hindi na. Pagdikin natin ang mga pampano natin. Ay, wala na yun sa akin. Sir! Sobrang ano? Ang sarap! Ano? Okay siya, normal naman. Next. Kapare sa bangis, Mountain Dew. Diba? Sobrang dilim. Ang tagal nun Masarap to, pre. Sa Bacolod ang seafood ay... Masarap, sariwa, mabango, walang kalansa-lansa. Typical lang to. Ay, ano yan? Importante to, at least para sa akin ngayon. Dahil ang dami kong karning kinain, kailangan ng pangontra. Kumbaga sa saranggola, may keling na ako eh. Ang karne nila ay hipon, itlog ng pogi, tsaka squid ball. Choices ng gulay nila, parang sa atin lang din naman, parang sa atin. Yan pare, ang the perfect bite. Ito yung mga pagkain na o-orderin ng lola mo kapag kasama mo siya sa restaurant. Shrimp and pomelo salad. Oo. Mahilig ako sa pomelo. Mahilig ako sa shrimp. Mahilig ako sa salad. So dapat masarap to. Tama. Yun. May lettuce, may pipino. Tapos ang na-appreciate ko dito hindi siya tulad ng mga salad na gusto ni Alvin, yung lunod sa dressing. Sakto lang to. Hindi na ako compromise yung... Pagdikitin natin ang mga salad natin, the perfect bite. Alam mo, susunod doon, the perfect bite, syempre. Pagkatapos nun, iinom ka ng Mountain Dew, baka siya citrus ang kailangan. Pag umalis ka, sa akin mapupunta yung bite nila. Ay! Uy! Gusto ko yung mga gantong bagay. Things like this, I like, pare. Sobrang light lang ng dressing niya, inalalasahan mo lahat. Noong una, aminin ko, medyo na-weirdohan ako dun sa addition ng singkamas. Pero hindi, pare. It works. Considering na ang dami na namin kinain. Ang dami pa namin kinakain dito. Kasi pre, dito sa Bacolod, nasasarap na pagkain, di ba? Tapos meron ka pang kapare sa bangis na Mountain Dew, pare. Ay, sa citrus ang kailangan! Ang sarap, pare. Dapat inuna ko to, kasi nung dinala kanina to, Sesling. Ngayon, Dehins na. Ito yung kanilang Sisting Seafood Gambas, tama ba? Would you look at that? The perfect bite. Masarap siya. Ganda ng pagkakaluto sa hipon. Pero admittedly, malapit siya sa mga natikman ko na. Ang baboy ng lupa. Crispy pata. Eto. Ang crispy pata kasi, pre, it's either kalasa niya ang lahat ng crispy pata na natikman mo na sa buhay mo o may something nakakaiba sa kanya. Pero sa totoo lang, sa crispy pata naman, ang kailangan lang naman dyan, sariwa yung baboy, malambot yung karne, malutong yung balat. Yun lang naman talaga, pre. Diba? Sir, hindi ko ba gumamit ng tinidor? Malambot yung karne, masarap yung sausawan, malutong ba ang balat? Sausaw natin dyan. Na-appreciate ko kapag yung crispy pata is served with atsara. Hindi enough sa akin yung asim lang ng suka eh. Gusto ko may konting tamis din. Ayun yung sa Malabon kasi, matamis yung crispy pata namin doon. And hindi ko ina-expect na yung ibang lugar ganun din. Ang sarap ng timpla ng suka nila. Tapos may atsara pa. Panalo sa akin to, pare. Eto na. Final po. Finally. Tama. Ang tawag dito, kicking fish over the Red Sea water. Cook by Benjo. Ang escabeche, nung bata ako, ang ibig sabihin lang niyan ay sweet and sour na buong isda. Yun lang ang nakikita kong ibig sabihin niyan. Kasi kapag nag-sweet and sour ka na medyo malilit yung isda, sweet and sour hindi escabeche yun. Na-appreciate ko syempre na nakatayo yung isda. Madala ka nakakita na nakatayong isda, di ba? Ay, ang ganda na pagkakaluto. Isama. Hindi, totoo. Ang ganda ng pagkakalutang. Oo. Unahan ko na kayo, the perfect bite. The perfect bite. Ako ay... Perfect man. Ako ay primarily gulay man. Ang sikan ko ay seafood man. The cook is very beautiful. And wala akong reklamo dito. I have no complaints over this one, pare. Sabi ko sa inyo, ako ay merong slight allergy sa hipon. Allergy lang, sir. Pero kapag alam ko na yung restaurant ay fresh ang mga gamit, ano yun eh? Akala ko dati arte ko lang. Na kapag medyo bilasa na yung hipon, medyo hindi na masyado maganda, mas nangangati ako. Hindi pala, apparently totoo pala yun na tumataas ang histamine
ng hipon kapag hindi na siya masyadong fresh. Totoo pala yun. Sobrang fresh talaga dito, pare. Kaya kapag kayo ay nagawi dito sa Bacolod, oo, punta kayo dito sa Sugba-Sugba, pare. Ano ibig sabihin ng sugba? Ihaw. Ang sugba kasi I think is Bisaya kasi ginagamit siya ng magulang namin, ni Rani. Sugba means to grill, broil, or cook using direct, intense, radiant heat. It can refer to the action of grilling itself or to the resulting barbecued or grilled dish. Kapag nagsalita ng ganun, alam mong totoo. Kain muna kami, tapos dun ulit tayo sa ating susunod na restaurant, pare. Boss! Boss, ang At nandito na tayo sa ating pang-apat? Pang-lima. Pang-limang location. Dito tayo ngayon sa, tira mo, sa Rojas Boulevard, pare. Ay, Minervas, pare. And katulad din sa Maynila, may anli-anli din. Tingnan natin kung meron silang kakaibang mga ginagawa sa kaandihan dito. Sa atin, magkano ang anli? 400, 500, 600. Pero eto, pre, 199, di ba? Okay, syempre Mountain Dew muna tayo, pare. Ang pinili nating option dito is 299. So ngayon, meron tayong keso dito. Alam naman natin lahat kung paano na gawin tong bagay na to. So painitin lang muna natin ang konti. Tapos gusto ko lang tikman to. Atsarang labanos. Kasi kung yes, napakasarap. Kapag kami ay kumakain ng mga gantong samgyupsal, ako lagi ang nauutusan. Ngayon, gusto kong baguhin yan. Amidi, halika dito. Yun. Skin side down muna, Amidi. Bakit ka sa labas naglag? Ako na nga. Ito yung dahilan kung bakit ako nga lagi yung nagluluto. Kasi mayroon akong ebas lagi. Ano nangyayari? Ba't ang dami nakatingin? Tira mo. Kumakain ka lang naman. Kumakain lang naman ako. Ano pong meron? Kung ano yung pinang-tong mo ng hilaw, huwag mo nang ipang-totong yun ng luto, pare. Cross-contamination yun. Tapos isa pang problema sa mga ganito na nakikita ako sa iba, no? Hinamadali. Kapag nilagay mo yung yung karne, higil i-flip ng i-flip. Hayaan niyo muna yan dyan, no? Chill muna kayo. Inom muna kayo ng Mountain Dew, pare. Bangis ng citrus ang kailangan. Tikman na natin yung mga side dishes natin. Tinikman ko agad kanina yung labanos, di ba? Paborito ko kasi yan eh. Kimchi. Ayos yung kimchi nila. Gusto ko yung kimchi nila. Hindi sobrang tamis, hindi rin sobrang asim, saka hindi sobrang lasang beer. Alam mo, meron kasing mga kimchi na lasang beer na masyado eh. Na yung iba gusto yon, pero yung iba hindi. So kanya-kanya lang tayo. Kapag natanggal na, nang hindi na pupunit yung balat, yan, masyadong panggigilan. Ha? Tapos tatandaan nyo, mas malapit sa gitna, mas mainit. Tama yun, hindi ho ba? Tama. Oo. Ito marinated nila. Masusunog to. Kasi may timpla siya. So, wag nyo masyadong i-ano sa gitna. Tapos, wag kayong matakot mag-control ng apoy. Walang problema dun. Ito, pihit. Ngayon, pwede kayong manghingi ng separate na plato para sa luto. Sir, pwede mo makahingi ng separate na plato? Ikaw, oo. Kasi iba rin, nakikita ko, iniiwan lang eh. Ere daw po. Ayan. May hawig ka. Ito yun, oo. Tapos ito yung ginamit sa hilaw. Ngayon yung sa luto, Wet hand. yes. Ngayon kung gusto nyo magsalam pa, kasi lalo kung ganyan yung kadate nyo, huwag kayong titigil. Pag ganyan yung kadate nyo, huwag kayong titigil, ha? Siyempre, kapag nagluluto rin kayo, huwag nyo nang idikit yung hilaw sa luto, di ba? Alam mo, bilang restaurateur, para sarap mag-operate ng ganito. Kasi kapag surog yung pagkain, hindi nyo kasalanan. Kasalanan ng customer, di ba? Ay, naka-Mountain Dew rin sila, oh. Baka hindi kasi nakikita ng iba yung kagwapuhan ko. Grabe, ikaw pala yan! Tikman na muna natin to. Meron tayo mga condiments dito. So, ito yung marinated na pork natin. Sausaw natin dayan. Oo, dayan nga. Nalagay mo dyan. Pwedeng subo mo muna yan. Ayun. Kimchi. Paborito ni? Kimchi. Tapos, yung ating atsarang labanos. Nung mga una-unang nauuso ang samgyupsal, nung 1800s, hindi pa uso yung keso. Yan. Ayan gusto ko. Oh, dagdagan pa natin. Ayun. Oh, the perfect bite, pare. Eto, tinatapon ng iba yan. Yung nasa dulo. Ilagay nyo sa loob, ha? Keso. Lagay mo dyan. Korean red stuff. Tapos kuha tayo ng kimchi. Konting kanin. The perfect bite, pare. Nga. Yeah. Oh, wag mong papaka. Iiwas yung agad yun. Baka makagat sa pamauwi, di ba? Tapos yung kapare sa bangis natin ng Mountain Dew. Hindi ikaw. Kuyain mo kasi, ha? Kuyain mo. Napakaganda dito sa lugar na to. Ganda ng view ko kasi kita ko yung dagat. Saka yung mahal mo sa buhay. Yung kadate ko, ang ganda ng view niya kasi kita niya ako. Try natin kausapin yung owner. Baka meron lang tayong makuhang konti impormasyon. Sorry po, ang sarap nun labanos.
Thank you. Coming from you, Ninong Rai, sobrang compliment po yan para sa amin. Legit, masarap siya. My name is Michelle Chan. So, I am the owner of Minerva's Anli Sanggipsal. Okay. Nagsimula po kami pandemic time. Lakas ng loob, ha? Yes. Kasi pandemic yung par. Ang dahilan kung bakit kami pumunta talaga dito sa inyo, kasi nabalitaan ko, punong-puno daw to lagi. Pinipilahan daw Yes to. po, opo. Kwento mo sa akin, gano'ng katindi ang pilahan na yan, madam? Ito po yung establishment namin. Minsan, umaabot po kami doon sa bandang, Nagsuswimming na sila? malapit na sila sa dagat. Okay. Walang pila. Okay, akala ko nag-swimming na sila eh. Ganun po parati yung setup namin dito sa Baywalk. Number one po, nung nag-start kami nung pandemic, yung rason lang naman bakit kami nagkaroon ng ganitong business, kasi sabi namin, ang mahal magsangyupsal sa labas. Kailangan mo magpalabas ng 599, 699 para makakain. Sabi namin, bakit di na lang tayo gumawa? Tapos, nung gumawa na kami, nakita namin, ay, ito na pala yung costing. Kaya naman palang gawing mura. Kaya mas mura. Yes. Pero, nag-select lang kami ng mga best side dish talaga na mag-fit doon sa sangyupsal na gusto namin. So, Tama. ito yung radish namin at saka yung kimchi. Homemade talaga na yan. Masarap yung radish nila, promise. No joke ha, gusto ko to. Ang galing ha, ang galing nun. So, ang tanong ko, dahil ang mura ng samgyupsal nyo, kumikita naman ba? Of course. Yun ang- Because of the volume. Nasa volume Yes. tayo. Opo. Meron pa kayong plans na mag-expand doon sa selection nyo? As of now po, meron kami dyang unlim beef hanggang 399. Pero so far, kasi puro estudyante, yung talagang mga pangmasa talaga, mas preferred nila kasi talaga yung pork lang at saka yung chicken. Okay. Minsan may naghahanap din ng beef pero di ganun karami compared sa mga gusto ng pork at saka chicken. Okay. Mas na pork at chicken naman talaga ang Pilipinas, Opo. di ba? Ma'am, maraming salamat po. Thank you po. Congratulations po Thank you, sa Ma'am Bryce. business. Sige po, ma'am. Kain po muna ako, ha. Mas maganda dito, kapag medyo nauuhaw ka, tingala ka lang ng konti. Hindi mauubos yan, pre. Tawag dito, Filipino size. Filipino Oo, buong Pilipinas mapapainom nito. Tara na, dito tayo sa next spot natin. Last spot na to, no? Opo. Tara. So, andito na tayo, pare, sa last stop natin. Pare, tara. So, andito tayo ngayon sa Tiumay, pare. Ito ay isang Chinese restaurant. So, tara, tingnan natin menu nila. Pag pumunta ka sa Manukan, anong bibilin mo? Ano? Pag pumunta ka sa Bigas, anong bibilin mo? Kinandoming. Bigas. Oo. Kapag ikaw ay nasa Tiumay, anong orderin mo? Siyempre, i-order mo ko ng Tiumay. Para masarap tong beef broccoli nyo, salt and pepper spare ribs, salt and pepper squid, tsaka spring rolls. Yon, masarap yun. Oh. Butchi. Bakit ganyan? May multong nakahawak. Oy. Teka. Baka hindi sila naniniwala. Uy. Sir. Kasi flying noodles. Kanina ba, di pa Yun pala yun. Salinan mo nga ako ng Mountain Dew. Ito, dessert natin. Tikman natin, butche. Kasi nakita namin, ang ganda ng itsura ng loob eh. Ano yung laman niya? Ano yun? Parang mainit na pastillas. Hindi ko alam kung ano talaga siya. Pero parang siyang custardy. Pero may nalasan ako milk powder. Oo. So, eto yung flying noodles sila. Ginawa na natin ito eh. Pero ang gusto ko dito, kakaiba yung noodles sila, par. Yung noodles sila, para sa kanami. Mas okay to. Ang ginagawa talaga dito, binabasaan nila yung ito. Tabi-tabi po, perang po ng chopstick. Ito na yung noodles na nasa baba, yung medyo mamasama sana. Masarap siya. Gusto ko to. Kakaiba yung noodles sila, pre. Hindi siya basta kanton. Pasensya na kung tikim-tikim lang ako. Parang bibitayin na tayo dito. Pero mo, ang dami yan. Kailangan kong tikma isa-isa to. Pakibasa out na to. Before the next course, kaparit sa bangis, pare. Chow mein, pare. Amoy lang. Naamoy mo yung wok hay. Diba? Amoy mo. Diba? Amoy mo yung sunog. Yun yung masarap eh. The perfect bite ulit. Ang gusto ko dito, ang daming lasa, pero hindi maalat. Some people kasi, ina-equate nila yung alat sa dami ng lasa. Hindi dapat ganun. Masarap to. Gusto ko to. Okay. Next item. Wachai. Okay. Hindi ako masyado familiar sa mga ingredients na to. Nakikilala ko lang ito. Parang straw mushroom siya. Para may leeks. Pa natin to. The perfect sip. Ang sarap niya. Ayoko nang sabihin to eh. Pero ang honest ng lasa. ang sarap ng lasa niya. Simple lang siya, pre. Tsaka harmonious siya. Spinach
soup. Ito pag kumakain tayo sa Chinese, lagi tayo may berding soup eh. Yung may sotanghon. Ito, dahil nga madalas namin in-order, hindi na ako magugulat dito. Pero kasi, ang maganda dito, yung tokwa, yung mushroom... Ang sarap! Ang sarap! Akala ko talaga hindi na ako magugulat, par. Pero nagulat ako. Next, eto na. Teka lang, kapari sa bangis, Mountain Dew. Ang Tiumay ni Tiumay. Ngayon, ang sausawan nito, ay ito na, gumawa na pala to. Papahiram mo lang sa akin. Soli ko bukas pag lumabas na. Ang bigat, buti na lang high quality yung chopstick nila. Kundi lulundo yung chopstick, pre. Mabigat ah. Ang siomay, tingin natin dyan, giniling na karne, tinimplahan nilagay sa wrapper. Pero nakakain na tayo ng siomay na lasang giniling na binuo na parang bola-bola. At hindi masarap yun. Para sa akin, what defines a good siomay ay yung texture niya. Mukha ba siyang giniling? Hindi. Diba? At ang ganda ng texture niya, springy. Pag to pinadribble mo kay Lebron, madidribble ito hanggang half court pare. Ngayon, sausaw natin sa sausawan ni Jeje. Konti lang kasi masarap na yung siomay itself. The perfect bite. Ito ang sagot sa mga dalangin, pare. Texture-wise, sobrang okay niya. Hindi ko sure, malamang dito ginagawa yun in-house, no? Kasi yung mga gantong siomay, di mo naman ito mabibili basta-basta eh. Diba? Sa mga restaurant mo lang talaga nakukuha ito eh. Oh, katabi niya ay ang hakaw ni Tiumay. Kailangan maganda yung texture ng ano niya. Puro hipon. Meron ako nakakain ng mga hakaw na parang shrimp ball yung laman. Meron din naman ako nakakain na parang tinabad yung nag-chop ng hakaw. At gusto ko yun. Yung parang ramdam mo pa yung buong hipon. Ire ay paa ng manok. Mahilig ako sa paa ng manok. Etong klase ng paa ng manok na to ay hindi siya kasing simple lang basta papakuloan mo lang hanggang lumambot. Komplikado tong bagay na to. Dapat 12 yan, boss. Sabi mo dapat 12. 5 lang yan. Hindi, pero legit, ang lambot ng paa ng manok kasi kung hindi malambot yan, hindi ko magagawa to. Di ba? Tignan nyo naman yan. Next, pare. Anong comment? Masarap. Ito yung spare ribs. Nakakabit pa. Nakakabit pa. So yung taos... Di ba ko na nga lang ito, tayo yung comment. Ngayon yung taos na ginagamit nila, hindi katulad ng taos yung ginagamit natin. Kaya nga, ang liliit na to, pero pag ang taos na binaliktad mo, mahaba yan. Malinaw na ang ginamit nilang lumpia wrapper ay yung grocery style. Hindi naman mas okay yung isa laban sa isa, magkaiba lang talaga sila. Tapos meron silang sauce dito, the perfect bite. Kakaiba yung laman. Yung laman nila, yung parang titikman pero parang laman ng tiumay. Medyo buo siya, parang compact siya. Fried wonton, tapos kakaiba yung sauce nila. Oo nga, no? Peanut yung sauce nila. The perfect bite. Tingnan mo yung laman. Solid, oh. Diba? Sabagay, kung di ko yan, tutuloy yan. Usually, ang siomay, humihiwala yung balot sa laman yan. Ito, hindi mo alam kung saan natatapos ang balot ay nagsisimula ang laman. Kapare sa bangis, pare. Ang gandang palate cleanser ng Mountain Dew. Beef with broccoli. Sige, tatanggapin ko yan. Broccoli, kailangan lang naman natin malaman kung overcooked ba o hindi. Hindi. Beef, malambot. Along with sweet and sour pork. Yung mga dishes na hindi mawawala pag kumain ka sa Chinese, diba? Kasi ano to eh, hard to hate yan eh, yung bagay na yan eh, diba? Itong kekiam na to, meron kaming kekiam sa Malabon, alam naman natin yon. Pero iba ang totoong Chinese kekiam. Sauce nila, mamula-mula, the perfect bite. Lasang Chinese meatloaf in a good way. Ang last na i-review namin, pare, Taiwanese pork chop. Ito pre, lumulundo yung chops. Ayan o, may egos yung chopstick niya. Kuha tayo ng isa. Ito yung pinaka-pork chop itself. Ito, palyempo na ata ito eh. Ngayon, tikman natin to. Uy! Nakaiba to ah. Para siyang manamis-namis sa soup. Yung taba niya ay hindi tunaw. Masarap to. Ito yung kanilang chop suey. Sobrang underrated ng tengang daga mushroom. Hindi masyadong ginagamit, di ba? Sahog-sahog lang siyang ganyan. Iba yung Filipino-style chop suey. Ito Chinese-style na chop suey. Kung hindi lang pang-anim na restaurant to, mauubos ko to. Kaya ko ubos niya, isang malaking plato niya. So, natikman na natin lahat. Ang dami nun, pare. So, palagay ko, itong mga kumag na ere ay dapat kumain na. Ay muna tayo, pare. Ako, pare, talagang nag-enjoy ako sa ating food venture. Ang lala nun, pre. Malala in a good way, ha? Kasi kinumpress mo yung experience, eh. Kayo ba yung mga tipo nagbabakasyon na gusto nagpapahinga pa o yung ratratin mo hanggat nandiyan ka? Eh ako, parang gusto ko ratratin. Pahinga na lang ako sa Pilipinas na. Wala namang bayad ng maging Pilipino, eh. Alam mo yun? Oo. Oo nga pala, oo nga. Eh, di. Oo nga pala. Yung feeling mo kasi nasa ibang bansa ka, ang bamakis yung mga napuntahan natin, yung mga pagkain, kakaiba talaga. Ang sasarap, sobrang sarap pare, legit no. Kung magagabi kayo dito sa Bacolod, puntahan nyo. I mean, pili na lang kayo doon. I mean, hindi ko nire-recommend na lahatin nyo.
sa isang araw, pili na lang kayo, di ba? And syempre, wag niyong kakalimutan ang inyong kaparis sa Bangis, pare, ang Mountain Dew. Mga anak, comment kayo sa baba kung saan ba tingin nyong maganda ang susunod na food bencha namin. Sa Japan, Italy. Sa Iceland. Pre, hindi natin kaya day trip doon eh. Baka pwede mga tipong Iloilo. O kaya mas malapit, Baguio. Yung pwede yun. Para ano lang, mabilis ang food trip lang, di ba? So, tara na, uwi na. Pare, promise matindi yung pagod pero matindi rin yung saya. Ibang klase, di ba? So, naantay na lang naming tawagin yung... Ay, ayan na. Ay, di tara na. Sige na mga anak, kita-kita tayo sa Malabon. Two doors to disarm.